So, eto na nga, mga kababayan. Kung naalala ninyo, meron kasing ngayon na banta, no? May banta po kay Senator Risa Hontiveros. Mga kababayan, yung banta po ni Senator Risa Hontiveros, alam nyo ba kung sino yung nagbanta? Ito, kung naalala ninyo, nakuha na ng NBI yung ebidensya. Hawak na ng NBI yung pruweba. Yung nagbanta kay Senator Risa Hontiveros na meron bang sana may kukontrata para isunod si Risa kay Mima. Alam nyo ba mga kababayan kung sino yon? Ito, bigyan ko kayo ng example. Kung naalala ninyo, yung baklang taga-Amerika, yung baklang taga-Amerika na di umano naglabas ng yung nag-hit-hit si BBM, yung si Den Chase, yung baklang kalbo na nagwiwig ng kulot na buhok. Ngayon, Den Chase, tandaan mo, makakauwi ka na ng Pilipinas. Kung noon hindi ka masyadong napansin ng administrasyon sa paninira mo sa mag-asawa, sa mga hindi nakakaalam, itong si Den Chase, ito po yung naglabas ng issue na namatay si Paulo Tantoco, nandun si Lisa. Pinapahit-hit daw nila ng sobrang cocaine ni Lisa at ni Chis Escudero si Paulo Tantoco kaya namatay dun sa Beverly Hills. Ito po mga kababayan, ang nagbanta kay Risa Hontiveros. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, ayan po si Den Chase. Den Chase, ayan po siya, yung baklang kalbo. Naalala nyo yung tubig-tubig, si Mr. Tubig. Yung galit na galit si Rapi Tulfo. Ito po yan. Nagbabanta na ako daw ang susunod. Yan ang sabi ni Risa. Senator Risa Hontiveros was not spared from what she described as the wave of death threats and pro-killings remark that erupted online following July 17 killings of blogger Alicia Lipata known as Mima Alicia. So ngayon, mga kababayan, ito po ang nasa Inquirer.net. Pasensya na din, Chase, mapapansin ka na. Mga kababayan, mapapansin ka na. Sinabi ko nga sa iyo Sabi ko sa iyo, kung hindi ka napansin noon ng Marcos administration sa paninira mo, ito po siya mga kababayan. Ayan, Den Chase. May banta kay Risa Hontiveros pa. Ito po siya mga kababayan. Siya po si Den Chase. Michael Den Canulugo. Ayan, si Michael Den Canulugo. Siya po, ang totoong pangalan niya ay si Michael Den Canulugo or Den Chase, no, sa Amerika. Siya po yung nagbanta at naglabas ng di umano AI video ni PBBM at ni Lisa na nagbingbangan daw at nagamit ng droga. So sabi dito ni Den Chase sa kanyang post, wala bang kukontrata para si Senator Risa Hontiveros nang matapos na ang kaburikatan nito? Ibig sabihin ng burikat kapukpukan. Mga kababayan, wala bang kukontrata para kay Risa Hontiveros nang matapos na ang kaburikatan nito? Ibig sabihin, wala ba daw kukontrata kay Risa para matapos na daw ang kapukpukan? Ayan na, Senator Risa Hontiveros So yan po mga kababayan ay ibinalita sa Inquirer.net. Ayan, Den Chase Inquirer.net. Labas na yung pangalan mo, Den Chase. Ayan na. Sinabi ko sa iyo, Den Chase, your wish is natutupad na. Makukulong ka na. Eto, great move. I hope all threats like this are reported and acted. So ito na mga kababayan. Ayan na mga kababayan, ang patunay at patuloy na kung hindi ka man napansin noon sa mga videos mo sa paninira kay BBM na naghihit-hit daw si Mr. Tubig, ginaganon daw si BBM, palitan daw sila, si F. Elisa, nagbingbangan daw sa Amerika. So mga kababayan, eto na Den Chase. So, pakinggan natin ngayon ang sasabihin ng balita at ng NBI. O kung, ito na mga kababayan, pakinggan natin. Nako, Diyos ko Den Chase, naghahanap ka talaga ng problema.
Eto, pakinggan natin mga kababayan. Investigahan ng National Bureau of Investigation ang umano'y mga online na pagbabanta at comments laban kay Senator Risa Ontiveros. Ayan na. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hinihintay na lamang nila ang formal documentation hinggil dito. Gayunman, sinimulan na umano nila ang pagsisiyasat tungkol sa banta laban sa senadora. Tiniyak naman ni Atty. Matibag na magsasagawa sila ng case build-up upang makapaghain ng reklamo sa Department of Justice sakaling mayroon na silang konkretong mga ebidensya. Ayan Sa na. kanyang post sa social media, tinuligsa ng senadora ang anyay mga pagbabanta sa kanyang buhay matapos ang nangyaring pagpatay sa political blogger na si Mima Alicia. Ayon pa sa mambabatas, hindi dapat maging normal ang pagbabanta sa buhay ng ating kapwa. At iginiit na hindi tama na kahit ano ang ating pagkakaiba sa politika ay mayroon itong hangganan. Nauna nang naaresto ng pulisya ang 2 suspect na sangkot sa pagpatay. Ayan na, mga kababayan, ipakita ko sa inyo. Ito po ang isa sa mga, ayan si Dane Chase, oh. Ayan. Wala bang kukontrata para kay Risa, Senator Risa Hontiveros, nang matapos na ang kaburikatan niya, kaburikatan nito? Kita niyo mga kababayan, pasok si Dane Chase. Pasok po siya, mga kababayan. Ang kanyang pagbabanta kay Senator Risa, pasok na pasok. Sinabi ko sa inyo mga kababayan, ayan, Dane Chase. Kung nanood ka man ngayon, huwag mong sabihin nasa Amerika ka. Hindi ka kayang pauwiin. Tandaan mo, Dane Chase, pwede kang ipadampot ng NBI dyan. Maniwala ka sa akin. Death threat ang ginawa mo. Ma'am Lilito Ninihilo po. Death threat ang ginawa mo. Okay lang sana kung ipapahiya mo. Okay sana kung pinahiya mo katulad kay Maharlika. Kasi ang cyber libel sa Amerika hindi crime eh. Sa Pilipinas ang cyber libel is crime. Ang ginawa mo banta. Tandaan mo yan, death threat yan. Kaya Dane Chase, alam mo na. Sabi ko sa iyo, ikaw, yung post mo talaga, ang highlights, maskin sa Inquirer.net, maskin sa Manila Bulletin, highlights ang post mo, Dane Chase. Sinabi mo pa, wala bang kukontrata para kay Senator Risa Hontiveros? Nakatag pa yung pangalan, nakatag pa ang pangalan, Senator Risa Hontiveros, nang matapos ng kaburikatan nito. Hindi niya iniisip na lahat ng ito, okay lang naman mag-post eh. Ang problema kasi, nakatag pa yung pangalan ni Risa. Malamang magpa-pop up yan sa notification ni Risa, ni Senator Risa. Magpa-pop up yung pangalan yan doon kasi tinag niya. Nakatag Senator Risa Hontiveros, naka-blue. Once na naka-blue name yan, ibig sabihin tinag niya. Wala bang kukontrata para kay? Ayan na. DDS, NBI imbestigahan ang umano'y online death threat at comments laban kay Senator Risa Hontiveros. Ayan na. Continue. Mima Alicia. Ano bang sagot ng NBI? Ano bang sagot ng NBI? Ito, mga kababayan, pakinggan natin sagot ng NBI. Senator Risa Ontiveros, has she formally requested assistance from you regarding her death threats? We were informed already yesterday. Her chief of staff already talked to me, and we are just waiting. Pasensya po mga kababayan, itatalikod ko lang kasi ABS-CBN po ito. Nang bablock po kasi ng video ang ABS-CBN at nagka-copyright. Hindi, nang i-strike pala kaya hindi ko siya pwedeng iharap. Ipaparinig ko lang sa inyo. Formal documentation, but we are already in the process ng pag-imbestiga nito. Meron po bang persons of interest dito? Meron, kasi nakalagay dun sa social media post mismo. And Ayan na. Meron bang persons of interest? Meron. Kasi nakalagay sa social media post. Alam mo, Dane Chase, ikaw ang highlights. Tandaan mo yan, Dane Chase. Mauuna ka talaga. Maniwala ka sa akin. Mark my word. Ikaw ang highlights doon sa social media post na isa sa mga persons of interest. Patay ka talaga dito. Maniwala ka sa akin. submitting it to the Porter Forensic Laboratory at sa Cybercrime Division for proper disposition. Ili, ginagawa na ng mga tao itong death threats. That's exactly my point. Parang nanonormalize na yung mga death threat ngayon, and
as a law enforcement, that is very alarming. Kaya nga, sabi ko nga ngayon, parang norms na eh. So, kailangan masawata natin to, mainto natin. It's very alarming kasi kung even yung mga government officials natin na matataas, ay ordinaryong magbibigay ng Like mga po banta. tayo, Diyan na mga yung kababayan. sinasabi ko that our national security will be under attack right now. Palalanin niyo sa kanila. Well, as a law enforcement, we will do our law. We are do our mandate as to the law and order. Kung kailangan namin kayo habulin, nakapulin namin kayo. But make no mistake na this will be political or personal. We will base our actions on evidence and according to the process and to the law. So, hahabulin kayo. Ayan. Hunted nature.